Nandito na ang kumpletong Tagalog full recap natin ng Marvel TV series na ang Daredevil Born Again Season 1. Isa itong thriller mystery action TV program na na-release ngayong taon. Kamusta na kayo mga Juan? Mag-relax at mag-enjoy sa ating astig na palabas at simulan na natin. Ang bulag na si Matt Murdock kasama ang mga kapwa niya abogado na sina Karen Page at Foggy Nelson ay kakatapos lang ng trabaho sa kanilang law firm office. Pumasok sila sa Josie's Bar upang mag-hangout habang si Detective Cherry ay masayang dinaos roon ang pagretiro niya sa New York Police Department o sa NYPD. Kalaunan si Foggy ay kinausap ni Assistant District Attorney Kirsten McDuffie patungkol sa mga nakaraang trabaho niya. Si Cherry naman kasama si Detective Kim ay napag-usapan ang tungkol sa bagong hero vigilante ng Hell's Kitchen na si White Tiger. Maya-maya ay tinawagan si Foggy ng nakaraang kliyente niya na tila may matinding problema pero gamit ang malakas na pandinig ni Matt ay narinig niya ang pakikipag-usap ng kaibigan. Pinaliwanag ni Foggy na ang kliyente niyang si Benny na pansamantalang pinatuloy niya sa apartment niya ay kasalukuyang hinaharas at biglang nakarinig sila ng mga putok ng baril mula sa cellphone. Nagmadaling pumunta si Matt sa apartment ni Foggy suot ang bagong Daredevil suit niya at mabilis na nag-swing siya sa mga gusali ng Hell's Kitchen neighborhood gamit ang espesyal na billy club niya. Subalit narinig ni Daredevil sa di kalayuan na inamin ni Benny na napilitan siyang sabihin sa nanghaharas sa kanya ang lokasyon ni Foggy. Agad na nakarating sa tapat ng bar si Benjamin Poindexter o si Bullseye at binaril niya si Foggy pati na ang dalawang kapulisan roon. Pero mabilis na sinugod ni Daredevil si Bullseye sa Josie's Bar at buong lakas na nakipaglaban siya sa kanya nang may matinding galit dahil sa pagbaril nito sa matalik na kaibigan niya. Kahit palabis na nahihirapan si Daredevil na pabagsakin si Bullseye dahil sa napakagaling na combat skills niya ay hindi siya sumukong makipaglaban sa kanya habang si Karen ay pinipigilan ang pagdaloy ng dugo ni Foggy mula sa tama ng bala niya sa dibdib. Sa patuloy na pakikipagbakbakan naman ni Daredevil kay Poindexter ay napunta ang laban nila sa rooftop ng gusali at dito nagawang mabugbog ng hero vigilante ang kalaban dahil sa labis na panghihina nito. Subalit nang napansin ni Matt na binawian na ng buhay ang kaibigan ay kinawalan niya ito ng kontrol sa sarili at biglang nahulog niya si Poindexter mula sa rooftop, pero nagawang makasurvive ni Bullseye sa pagkakahulog at si Matt na labis na nalulungkot sa pagkamatay ni Foggy ay nalaman ni Detective Cherry na siya ang Daredevil nang pumunta rin ito sa rooftop ng gusali. Ang bida naman ay napagdesisyon ng huminto na sa pagiging hero vigilante ng Hell's Kitchen at tinapon ang Daredevil helmet niya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Makalipas ang isang taon, si Matt ay tuluyan nang tinalikuran ang pagiging si Daredevil at habang si Karen ay napagdesisyon ng manirahan sa San Francisco ay nagtayo siya ng panibagong law firm kasama si Kirsten McDuffie. Maya-maya ay tumistigo si Matt sa trial ni Benjamin Poindexter at ang judge ay sinintensyahan ng lalaki ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa patong-patong na krimen na nagawa niya. Pagkatapos ay nakausap roon ni Matt si Karen at inaya niya siyang lumabas. Ngunit labis na kinagalit ni Karen ang hindi pagpaparamdam ni Matt sa kanya ng ilang linggo mula nang namatay si Foggy at doon na raw natapos ang relasyon nila. Nang tinanong ni Karen kung plano pa ba ni Matt na magpatuloy sa pagiging si Daredevil ay inamin niyang tuluyan na niyang tinigil ito dahil sa kabiguan na mapigilan ang nangyari. Kalaunan ay iniwan ni Karen kay Matt ang piraso ng horn ng helmet niya bago siya nagpaalam at umalis. Sa sunod na eksena ay makikitang si Vanessa Fisk na ang namamahala ng imperyo ng mga crime syndicate ng asawa niyang si Wilson Fisk o ni Kingpin mula nang napagdesisyonan niyang lumayo na sa krimen. Pero isang araw ay biglang nagpakita siya sa pagpupulong ni Vanessa at agad na umalis sa silid ang 5 crime syndicate family. Nasabi niya sa asawa na ngayong tagumpay na nakarecover na siya ay plano niyang gumawa ng mabuti sa New York, ngunit upang maisakatuparan ito ay kailangan niyang itigil ang lahat ng iligal na aktibidad nila. Nang nasabi ni Vanessa na mas napagtibay na niya ang imperyo nila ay nasagot ni Wilson na nakakolekta na siya ng 25,000 pirma upang tumakbong mayor ng syudad. Pagsapit ng gabi ay narinig ni Matt sa telebisyon ang pagdeklara ni Wilson Fisk ng pagkandidato niya bilang mayor ng New York. Ang plataporma raw ni Fisk ay puksain ang mga hero vigilante na nagdudulot ng kaguluhan sa syudad nila. Kinabukasan si Kirsten ay pinaalalahanan si Matt na makikipagkita siya sa bagong kliyente nila sa isang coffee shop. Ilang saglit ay nakipagkita na si Matt sa kliyente nilang isang therapist na si Dr. Heather Glenn ngunit inakala ng babae na nag-a-apply siya sa therapy session niya.
Pagkatapos ay narealize ng dalawa na sinetap pala sila ni Kirsten na magkita sa coffee shop upang mag-date. Kahit palabis na nagalit sina Matt at Heather sa ginawa ni Kirsten sa kanila ay hindi nagtagal ay nagkapalagayan sila ng loob habang masayang nag-uusap sa maraming bagay. Sa kasalukuyan na yun ang mga campaign staff ni Fisk na sina Buck Cashman at Sheila Rivera ay tinutulungan siya sa pangangampanya niya. Sa sunod na eksena pagbalik ni Matt sa opisina nila ay hinarap niya si Cherry na ang bagong private investigator na niya. Napag-alaman raw ni Cherry na kahit napakaraming galit na pulis kay Wilson ay napakarami ring mamamayan ang sabik na iboto siya. Nalaman pa ni Cherry na ang perang ginagastos ni Kingpin sa kumpanya ay malinis at hindi galing sa mga crime organization nito. Maya-maya matapos dumalo ni Fisk sa mayoral debate ay biglang hinarap siya ni Matt sa labas. Nakiusap naman ang bida na mag-usap silang dalawa sa Square Diner at nasabi dito ni Wilson na tinupad niya ang kasunduan nila noon at wala siyang kinalaman sa pag-atake ni Bullseye pati na sa pagkamatay ni Foggy. Pero si Matt ay labis na nagtataka kung paglalaroan ba ni Fisk ang sistema ng syudad at nasagot ni Kingpin na nais lang niyang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang New York. Gayunpaman ay binantaan ni Matt si Fisk na kapag may ginawa siyang masama sa lugar ay agad na pipigilan niya siya. Pagsapit ng gabi ay nakipag-date uli si Matt kay Heather ngunit ilang saglit ay narinig niya mula sa TV ng kalapit na bar na nanalo si Wilson Fisk bilang bagong mayor ng syudad. Masayang nag-celebrate naman si Wilson kasama ang mga campaign staff niya at kalaunan ay kinausap niya si Vanessa sa rooftop. Nabanggit ni Fisk sa asawa na alam niya ang tungkol sa kabit nitong si Adam. Pero nang sinabihan ni Vanessa si Wilson na huwag patayin ang lalaki ay nasagot niya na hindi niya ito papatayin dahil hindi na siya ganong klaseng tao. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Mayor Wilson Fisk sa New York na uunahin niya ang mga kasalukuyang problema ng syudad. Nasabi pa niya sa mga mamamayan na magagawa nilang ayusin ang syudad nang walang tulong ng mga hero vigilante na tulad nina Spider-Man, Daredevil o Punisher. Maya-maya si Nikki Torres ay binubugbog ng dalawang lalaki sa isang subway platform pero nang nakita sila ni Hector Ayala ay agad na pinigilan at kinalaban niya ng sabay ang mga ito. Habang si Nikki ay nagmadaling tumakbo palayo ng lugar ay aksidenteng nasagasaan ang isang lalaki ng rumaragasang tren. Subalit laking gulat ni Hector na malamang mga pulis pala ang dalawa nang dinakip siya ng isa sa kanila na si Officer Powell. Kinabukasan si Mayor Fisk kasama ang mga staff niya ay papunta ng Brooklyn nang biglang na-stuck sila sa traffic nang dahil sa malaking butas sa kalsada. Agad na sinabihan ni Fisk ang foreman ng construction company na inaprubahan na niya ang permit nila at pinaayos sa kanila ang butas sa kalsada. Ang mga mamamayan naman ng syudad ay labis na humanga sa ginawa ng mayor habang binibidyohan nila siya. Sa kasalukuyan na yun si Matt ay nasa police station para sa trabaho niya ngunit biglang narinig niya sa interrogation room si Hector na puwersahang pinapaamin ng mga pulis sa krimen na hindi niya nagawa. Kalaunan ay kinausap ni Matt si Hector sa silid upang alamin ang statement nito ukol sa nangyari. Pinaliwanag niya na hindi sinabi ng dalawang lalaki na mga pulis sila nang pinigilan niya ang mga ito at ang pagkamatay ng isang pulis ay isang aksidente. Nalaman ni Matt na nagsasabi ng totoo si Hector nang narinig niya ang normal na tibok ng puso nito at napagdesisyon siya na ang magre-representa sa kanya sa korte. Maya-maya pagbalik ni Matt sa opisina ay sinabihan niya si Cherry na kausapin ang asawa ni Hector at hanapin ang lalaking niligtas nito sa subway station dahil siya ang magiging witness nila sa trial. Sa sunod na eksena ang staff ni Fisk na si Daniel Blake ay gumawa ng paraan na mas-schedule ng interview ang journalist na si Bibi Uric kay Mayor Fisk. Pero agad na napansin ng mayor na ang dalaga ay ang pamangkin ng nakaraang journalist na si Ben Uric. Nasabi ni Bibi na nakaraan lang ay nalaman niyang ang NYPD Police Commissioner na si Gallo ay planong mag-resign sa posisyon bilang protesta kay Mayor Fisk at kapag nangyari yun ay gagayahin na rin siya ng lahat ng kapulisan. Bilang kapalit sa impormasyon na binigay ni Bibi ay nais niyang magtanong sa mayor tungkol kay Vanessa Fisk ngunit agad na tinapos ni Wilson ang interview niya. Sa kasalukuyan na yun si Matt at Kirsten ay dumalo sa court hearing ni Hector habang ang mga witness sa kabilang panig ay sina Officer Powell at ang prosecutor ay si Attorney Benjamin Hochberg. Nang nagsimula na ang hearing ay dahil sa bigat ng kaso ni Hector ay ni-request ni Hochberg na ikulong siya ng walang piyansa at agad na inaprobahan nito ni Judge Jerry Cooper. Samantala si Heather ay nagpresenta ng bagong nasulat niyang libro at nagsagawa ng meet and greet para sa mga tagabasa niya. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Cash Bachman upang magpa-autograph sa libro niya. Maya-maya sina Kirsten at Cherry ay binisita ang asawa ni Hector na si Soledad Temple upang kumbinsihin siyang dumalo sa trial ng asawa niya. Habang patuloy na kinakausap si Soledad ni Kirsten ay nagpaalam rito si Cherry na kukunin niya sa silid ang susuoting damit ni Hector para sa trial.
Subalit laking gulat niya na makita roon ang White Tiger suit at ang Amulet of Power. Sa kasalukuyan ay yun sina Matt at Heather ay kumakain sa isang restaurant nang biglang sinabi sa kanya ni Cherry ang nalaman nito. Sa sunod na eksena si Commissioner Gallo ay pinatawag ni Mayor Fisk sa opisina niya at sinabi nito sa kanya na magre-resign na siya sa posisyon niya, ngunit pati ang karamihan sa mga kapulisan ay magre-resign na rin. Subalit binunyag ni Kingpin na alam niyang naninirahan si Gallo sa Philadelphia at pinakita niya sa Commissioner ang litrato ng asawa at anak nito na kumakain sa isang diner bilang banta niya sa kanya. Si Gallo naman ay mabigat ang kalooban na nasabing hindi na itutuloy ang pag-resign niya. Maya-maya ay nagmadaling pumunta si Matt sa Rikers Island Penal Facility at inis na nasabi niya kay Hector na nalaman niyang siya pala ang hero vigilante na si White Tiger. Pinaliwanag ni Hector na hindi niya suot ang suit o ang amulet kaya't wala siyang pambihirang mga kapangyarihan noong mga oras na yun. Ngunit nasabi ni Matt na malaki ang posibilidad na malalaman ni Nina Hochberg ang tungkol sa pagiging vigilante ni Hector na mas lalong ikabibigat ng kaso niya at pinayuhan ni Matt ang lalaki na sabihin sa kanya ang lahat upang mapanalo nila ang kaso. Ilang saglit ay nakipagkita si Matt kay Cherry sa tabing dagat at nireport nito sa kanya na hindi niya mahanap ang lokasyon ng witness nila. Maya-maya ay binunyag ni Matt kina Judge Cooper at Hochberg ang pagiging vigilante ni Hector. Pagkatapos ay nirequest niya sa judge na tanggalin ito sa record nila dahil hindi suot ng kliyente niya ang suit at amulet nito nang nangyari ang aksidente. Inaprubahan naman ni Cooper ang request ni Matt na labis na kinainis ni Hochberg. Sa sunod na eksena si Bachman ay nagpa-schedule ng therapy session kay Dr. Heather para kina Mayor Fisk at Vanessa. Umupo ang mag-asawa sa sofa ng magkadistansya at pinaliwanag ni Wilson sa therapist na nang nakasurvive siya mula sa atake ng vigilante na si Echo ay habang pinapagaling ang sarili ng mahabang panahon ay hindi niya magawang makontak man lang si Vanessa. Nasabi ni Mrs. Fisk kay Heather na habang wala si Wilson ay siya ang namahala ng business nito at nagawa niya itong mapaunlad. Ngunit hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman ngayong bumalik na ang asawa niya. Sa kasalukuyan na yun ay naisipan ni Matt na sundan si Officer Powell dahil alam niyang hinahanap rin ito ang lalaking niligtas ni Hector. Kalaunan nang umuwi si Powell sa apartment niya ay sinabihan siya ng kasamahan niyang pulis na nahanap na nila ang lokasyon ni Nikki Torres at narinig ito ni Matt mula sa labas. Agad na sinabihan niya si Cherry na pumunta sa Tryon Park at nagmadali siyang pumunta sa tinataguang apartment ni Nikki bago makarating roon ang mga pulis. Subalit hindi nagtagal ay narinig ni Matt ang mga yabag ng mga paa ni Powell at agad na pinatakas niya sa apartment si Nikki at sinabihan itong makipagkita sa kasamahan niya sa Tryon Park. Pagbukas ng pinto ni Powell ay nagulat siya na makita sa loob si Matt, ngunit nang napansin nilang wala sa apartment si Nikki ay galit na binugbog ng dalawang pulis si Matt dahil na-realize nilang tinulungan niyang makatakas roon ng lalaki. Subalit nang babarilin si Matt ni Powell ay napilitan siyang kalabanin ang dalawa, ngunit dahil sa pambihirang lakas at gilas ng bida ay aksidenteng nabugbog niya ng matindi ang mga ito. Sa sunod na eksena sa pier ng Red Hook ay biglang hinijack ng dating crime organization ni Kingpin ang cargo truck ng isa pa niyang dating crime organization at binaril ng mga ito ang dalawang tauhan sa sasakyan. Kinabukasan si Cherry kasama si Forrest Tam ay nagawang ma-pick up si Nikki sa park at pansamantalang pinatuloy nila siya sa kanilang safe house. Maya-maya bago magsimula ang trial ay hinarap si Matt ni Powell at binantaan siya ng pulis na ire-report siya kay Judge Cooper dahil sa pangingialam niya sa kanilang investigasyon. Pero nasagot ni Matt na mas mabigat na kaso ang makakaharap ni Powell dahil sa pangingialam niya sa witness nila. Samantala habang kumakain sina Wilson at Vanessa sa kanilang bahay ay nireport ni Sheila sa mayor ang naganap na patayan sa Red Hook. Pinaliwanag ni Vanessa na dahil wala nang namamahala sa 5 crime family ay nagsisimula na silang magkagulo. Ngunit nasagot ni Fisk na hayaan lang nila na magpatayan ang mga ito dahil wala na silang pakialam sa kanila. Sa sunod na eksena sa trial ni Hector ay pinag-testify ni Attorney Hochberg si Officer Powell kung anong nangyari noon sa subway platform. Pinaliwanag ng pulis na kasama ang kanyang partner ay nagpapatrolya sila sa subway nang biglang inatake sila ni Hector at kalaunan ay walang awang tinulak nito sa tren ang partner niya. Si Matt naman ay kinwestiyon si Powell kung bakit wala si Nikki Torres sa testimonya niya at tinanong siya kung kilala ba niya ang lalaki dahil napag-alaman ni Matt na isa pala itong confidential informant ng NYPD. Subalit nagsinungaling si Powell na hindi niya nakita ang lalaki sa platform at hindi niya ito kilala. Kinabukasan si Bachman ay nakipagkita sa ilang miyembro ng 5 crime family at binigyan nila sila ng tseke na naglalaman ng 1.8 million bilang kabayaran sa na-hijack na truck. Ang crime leader na si Luca ay galit na sinabihan si Bachman na personal siyang harapin ng mayor pero nasagot ng lalaki na hindi siya nagtatrabaho sa mayor kundi kay Kingpin.
Sa kasalukuyan na yon sina Cherry at Forrest ay gumagawa ng paraan na mapunta si Nikki sa courthouse. Kalaunan ay biglang hinarang ni Officer Powell ang van ni Cherry upang mag-inspeksyon sa sasakyan niya, ngunit nakita niyang walang kahit sinong nakasakay sa likod. Pero si Forrest pala ang nagdala kay Nikki sa courthouse at tagumpay na nakadalo ang lalaki sa trial ni Hector. Ilang saglit ay inamin ni Nikki sa korte na isa siyang confidential informant ng NYPD at pinaamin siya ni Matt kung magbibigay ba siya ng impormasyon sa dalawang pulis noong gabi bago masagasaan ng tren ang partner ni Powell. Subalit nasabi ni Nikki na nasa bahay siya ng mga oras na yon na labis na kinagalit sa kanya ni Matt at mabigat ang kalooban na tinanggal ang lalaki bilang witness nila sa trial. Pagbalik ni Matt sa opisina ay napag-usapan nilang malaki ang posibilidad na nakagawa ng paraan ang mga kapulisan na mapagbantaan si Nikki. Naisip naman ni Matt na ang tanging paraan na lang nila ay ipatestify kay Hector ang totoong nangyari at baka sakaling ma-realize ng judge na inosente siya. Sa sunod na araw ay pinaliwanag ni Hector sa harap ng korte na nang nakita niya si Nikki na ginugulpi ng dalawang lalaki ay agad na niligtas niya ito, ngunit kalaunan ng partner ni Powell ay aksidenteng nadulas at nasagasaan ng tren. Dagdag pa ni Hector na hindi niya alam na mga pulis pala sina Powell pero ginawa niya lang yon upang makatulong. Ngunit nasabi ni Matt na sanay ng tumulong at magbuwis ng sariling buhay si Hector dahil siya ang hero vigilante na si White Tiger at inangat niya ang puting maskara nito sa harap ng korte. Labis na kinagulat ni Hector ang pagbunyag ni Matt at maging ang mga tao sa korte ay labis na nagulat rin sa malaking revelasyon niya. Pansamantalang hininto ni Judge Cooper ang trial at nagmadaling pinatawag sina Matt at Hochberg sa opisina niya. Nagalit ang judge sa nagawa ni Matt dahil nakaraan lang ay nag-request siya sa kanya na tanggalin sa record nila ang pagiging vigilante ni Hector. Nasagot ng bida na dahil pinakialaman ng kabilang panig ang witness nila ay napilitan siyang ibunyag ang pagkatao ni Hector at dahil ang pagiging vigilante niya ay nagpapakita na mabuting tao siya. Si Cooper naman ay dahil wala ng choice ay mabigat ang kalooban na napagdesisyonang ipagpatuloy ang trial ni Hector. Maya-maya ay pinagtestimonya ni Matt ang ilan sa mga mamamayan ng syudad na niligtas at tinulungan ni Hector bilang ang vigilante na si White Tiger. Pagkatapos ay prinisinta at binasa ni Kirsten ang mga police report mula sa maraming kapulisan ng NYPD na nagsasaad na si White Tiger ay tinulungan at niligtas rin sila. Sinabi naman ni Matt sa korte na sa dami ng natulungang pulis at sibilyan ni White Tiger sa syudad ay malabong tinulak niya sa tren ang partner ni Powell. Ngunit nasabi ni Hochberg sa korte na hindi dahil nakagawa ng napakaraming mabubuting bagay si Hector ay hindi na niya magagawang makapatay ng isang pulis. Kinabukasan ay dumating na ang araw ng paghahatol ni Hector at inanunsyo sa korte na hinuhusgahan ng mga jury ang lalaki na hindi guilty mula sa mga kaso sa kanya. Nang napanood ni Mayor Fisk sa balita ang paghatol kay Hector ay sinabihan niya si Blake na nais niyang magpa-interview uli kay Bibi. Pagsapit ng gabi ay nagpa-interview na ang mayor kay Uric at nasabi niya rito na kapalpakan ang paghatol ng korte kay Hector. Ngayong malaya na ang lalaki bilang ang vigilante na si White Tiger ay kailangang panatilihin ni Fisk ang pangako niya sa syudad. Sa kasalukuyan na yun si Matt ay inimbitahan si Heather sa apartment niya upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng kaso nila at bilang alaala na minsan ay gumagana ang sistema ng hustisya. Sa sunod na eksena si Hector ay sinuot na muli ang White Tiger suit at amulet of power niya. Subalit nang nakarinig si White Tiger ng nagaganap na krimen sa di kalayuan ay biglang binaril siya sa ulo ng isang armadong lalaki na may Punisher insignia sa bulletproof vest. Maya-maya ay nadala na ang labi ni Hector sa forensic department ng NYPD at pagdating roon ni Matt ay nasabi ng examiner sa kanya na hindi nila natagpuan ang basyo ng bala ng pumatay sa lalaki. Pagkatapos ay pumunta rin sa lugar ang pamangkin ni Hector na si Angela upang makita ang tiyuhin niya pero pinigilan siya ni Matt at sinabing mas maigi nang maalala ng dalagita si Hector sa sitwasyon niya noon. Kinumbinsi pa niya si Angela na dapat ay maniwala silang may taong makakahanap sa killer ng tiyuhin niya. Sa sunod na eksena ay nadakip ng mga pulis ang lalaking si Bradford Leroy dahil sa pagnanakaw niya ng 5 box ng caramel corn sa isang convenience store. Sa kasalukuyan na iyon ay uminom si Blake sa isang club kasama sina Bibi at sa labis na kalasingan ay nabunyag niya sa babae ang proyekto ni Mayor Fisk patungkol sa pag-recycle nito ng mga basura sa syudad. Samantala ang serial killer na si Muse ay makikitang may buhat na walang malay na lalaki at dinala niya ito sa isang abandonadong subway station. Ilang saglit si Kirsten ay pinakiusapan si Matt na hawakan ang kaso ni Bradford Leroy at puntahan ito sa police station. Maya-maya ay binisita ni Matt si Leroy sa detention cell pero agad na sinabi ng lalaki na hindi niya nagawa ang krimen at nais niyang makatanggap ng probasyon.
Pinaliwanag ni Matt na maraming security camera at mga empleyado ng convenience store na nakakita kay Bradford na kumukuha roon ng mga caramel corn kaya't malabong mabigyan siya ng probasyon at pinayuhan ng kliyente na aminin na lang sa korte ang nagawa niya. Ngunit giniit ni Bradford na hindi niya yun ginawa at pinilit si Matt na gawa ng paraan na mabigyan siya ng probasyon ng korte. Naisipan naman ni Matt na lumapit kay Sofia Ozola na ang representative ng District Attorney's Office upang pakiusapan ang babae na gawing 10 araw ang pagkakakulong ni Bradford sa detention cell na imbis na 35 araw. Mabigat ang kalooban na pinagbigyan ni Sofia ang request ni Matt subalit nang binalita niya yun kay Bradford ay nasabi nitong mas kailangan niya ng probasyon. Dahil nakaraan lang ng kinulong ang lalaki ng 30 araw ay hindi siya nakadalo sa Supplemental Security Income Appointment niya at natanggalan siya ng benepisyo. Pagkatapos ay inamin niyang napilitan siyang magnakaw ng mga caramel corn dahil nagsawa na siyang kumain ng mga expired na pagkain sa supermarket. Si Matt naman ay naiintindihan na ang kliyente niya kung bakit ito labis na nagagalit sa sistema ng korte pero ang lalaki ay napilitang hintayin na lang na matapos ang 10 araw na pagkakakulong niya roon. Kalaunan ay nakasalubong ni Matt si Officer Powell sa daan at inakusahan niya ang pulis sa pagpatay kay Hector. Inis na nasabi ni Powell na hindi niya yun ginawa at nalaman ni Matt na totoo ang sinasabi ng pulis mula sa tibok ng puso nito. Sa sunod na eksena sina Wilson at Vanessa ay sumailalim uli sa therapy session ni Dr. Heather at napag-usapan nila ang tungkol sa kabit ni Vanessa na si Adam. Kahit pa hindi komportable si Mayor Fisk ay inamin ni Vanessa na ang nagustuhan niya kay Adam ay ang galing nito sa pagpinta. Si Wilson naman ay binunyag na kinumpronte niya si Adam at pinaliwanag na nagkausap lang sila tungkol sa relasyon niya kay Vanessa. Maya-maya ay pumunta si Mayor Fisk kasama ang mga tauhan niya sa pier ng Red Hook dahil plano niya itong ipatayo muli kahit pa nagkaroon ng patayan ang ilang crime organization roon nakaraan. Pagkatapos ay inassign niya sina Rivera at Blake na asikasuhin na ang proyekto ngunit nasabi ni Buck na nagiging malaking problema na nila ang gera ng mga crime family at kailangan ng pigilan ang mga ito. Maya-maya ay habang nakikinig ang mayor ng choir performance sa isang school ay nabasa ni Blake ang article ni Bibi patungkol sa recycling project ni Fisk at tinawag pa siya nitong basurang mayor na sinisira ang mga unyon ng syudad. Nang pinabasa ni Blake kay Sheila ang article ay nasabi ng babae na siya na ang mag-aayos nito at maya-maya ay nireport niya kay Fisk na may nagbunyag ng recycling project nila. Galit na pinatawag naman ni Wilson ang lahat ng tauhan niya sa kanyang opisina upang alamin kung sino ang nagbunyag ng proyekto niya pero agad na inamin ito ni Blake. Nasabi ng binata na tatanggapin niya ang anumang parusa ng mayor at patuloy na susuportahan pa rin siya sa abot ng makakaya niya. Dahil naman sa paghanga ni Fisk sa katapatan ni Blake ay napagdesisyonan niyang hindi ito tanggalin pati na si Rivera ngunit binantaan niya ang binata na kapag nakagawa uli siya ng kapalpakan ay yun na ang huling magagawa niya. Pagsapit ng gabi ay pumunta si Matt sa lugar kung saan binaril si Hector at nang pinagulong niya ang isang bote sa daan ay napunta ito sa kalapit na butas ng sewer at nahanap niya roon ang basyo ng bala ng pumatay kay Hector. Nagmadaling pumunta si Matt sa isang abandonadong apartment building kung nasaan ang hideout ni Frank Castle o ni The Punisher at biglang inatake siya nito. Pero agad na kumalma si Castle nang napansin niyang binisita pala siya ni Matt at pinakita nito sa kanya ang basyo ng bala na may Punisher logo niya. Nasabi ni Matt na sa tingin niya ay binaril ang kliyente niya ng isang pulis na umiidolo kay Frank ngunit nasabi ng lalaki na wala siyang kinalaman roon. Natanong naman ni Matt kung bakit huminto na si Frank sa pagligtas at pagtulong sa mga tao gamit ang mga abilidad at mga sandata niya. Ngunit nasagot ni Castle na ang pagiging hero ay hindi nababagay sa kanya at na-realize niya na nais lang ni Matt na tulungan siyang tugisin ang pumatay kay Hector kaya't galit na tumanggi siya sa kanya. Maya-maya pag-uwi ni Matt sa apartment niya ay sinalubong siya ni Heather at nabanggit niya sa kasintahan kung gaano sobrang nakakapagod ang trabaho niya. Nagkaroon silang dalawa ng mainit na pagmamahalan at kalaunan nang nakatulog si Heather ay naisipan ni Matt na pumunta sa sekretong taguan niya kung nasaan ang mga Daredevil suit niya upang kunin roon ang Billy Club niya. Pagkatapos ay gamit ang sandatang ito ay nag-practice si Matt ng self-defense sa rooftop ng apartment building nila. Samantala si Mayor Fisk ay pumunta sa underground warehouse niya upang kumain ng hapunan at makikitang doon pala niya kinulong si Adam. Sa sunod na eksena ay makikita si Muse na nagdala ng isa pang biktima niya sa kanyang hideout at kinuhaan niya ito ng dugo para sa kanyang graffiti artwork. Kinabukasan ay pumunta si Matt sa New York Mutual Bank upang mag-apply ng loan para sa pagpapalawig ng law firm nila pero dahil wala roon ang bank manager ay hinarap siya ng assistant manager na si Yusuf Khan. Nabanggit naman ni Yusuf kay Matt ang tungkol sa anak niyang si Kamala pati na ang superhero nila sa New Jersey na si Miss Marvel.
Ngunit ayon kay Yusuf ay nalaman ng bangko na madalas na hindi nakakatanggap ng sapat na income ang law firm ni Matt dahil sa pagtanggap nila ng mga kliyente na katulad ni White Tiger at yun ang dahilan kung bakit hindi inaprubahan ng New York Mutual Bank ang loan nila. Kalaunan paglabas ni Matt ng bangko ay biglang pinasugod roon ni Luca ang grupo ng mga bank robbers ni Devlin upang mabayaran nila ang utang nilang 1.8 million kay Mayor Fisk. Nagmadaling tinipo naman nina Devlin ang lahat ng kliyente at empleyado ng bangko sa gitna ng lobby pati na si Yusuf upang gawin silang hostage. Nang sinabi ni Matt kay Kirsten na na-reject ang loan nila ay biglang narinig niya ang nangyayaring krimen sa bangko at agad na sinabihan niya ang babae na tumawag ng mga pulis. Naisipan ni Matt na bumalik sa bangko at ginamit ang pagkabulag niya upang magpanggap na hindi alam ang nangyayari roon at upang gawin din siyang hostage ng mga magnanakaw. Ilang saglit ay mabilis na rumesponde sa labas ng bangko ang mga kapulisan ng NYPD pati na ang mga SWAT agents ng syudad. Nang nalaman ni Devlin na wala roon ang bank manager ay sinabihan niya si Yusuf na buksan ang vault ng bangko at agad na sumang-ayon ito sa kanya. Pero si Matt ay napansin na nagsinungaling si Yusuf na mabubuksan nito ang vault nang dahil sa labis na kaba at sinabihan niya ang lalaki na kapag dinala na siya sa baba ay gumawa siya ng paraan na madelay ang pagbukas ng vault. Maya-maya si Detective Kim ay nakipagnegosasyon kay Devlin patungkol sa sitwasyon sa bangko at sinabihan si Kim ng leader na magpadala roon ng 3 armored van sa loob ng 30 minuto kapalit ng buhay ng mga hostage nila. Pero ang detective ay ni-request kay Devlin na pakawalan ang 2 sa mga hostage niya bilang senyales na tapat siya sa kanilang kasunduan. Kalaunan ay sinunod nga ni Devlin si Kim at pinakawalan niya ang 2 sa hostage nila at inatasan niya ang isang kasamahan niya na ipabukas na kay Yusuf ang vault ng bangko. Si Matt naman ay nag-request na gumamit ng palikuran at sinamahan siya ng isa pang bank robber. Samantala si Yusuf ay kinuwento sa magnanakaw ang history ng bangko upang madelay ang pagbukas ng vault at kalaunan ay mabilis na inatake ni Matt ang bank robber na sumama sa kanya. Hindi nagtagal ay magaling na napabagsak ni Matt ang kalaban at kinuha niya ang pulang maskara nito. Ang isang bank robber naman ay napansin na hindi alam ni Yusuf ang code ng vault at plano na nitong tapusin ang lalaki pero mabilis na pinatumba ni Matt ang magnanakaw. Pagkatapos ay naisipan ng bida na buksan ang vault at ibigay sa mga bank robber ang nilalaman nito upang palayain nila ang mga hostage. Sa kasalukuyan na iyon ay nasabi ni Detective Kim kay Devlin na matatagalan na makarating ang mga armored van sa lugar dahil sa nagaganap na St. Patrick's Day sa syudad. Nasabi naman ng leader na kapag napatawa siya ni Kim sa joke niya ay bibigyan pa niya sila ng 10 minuto at kalaunan ay napatawa nga ng detective si Devlin sa joke niya. Samantala dahil sa napakalakas na pandinig ni Matt ay nagtagumpay siyang mabuksan ang vault ng bangko ngunit nasabi ni Yusuf na upang mabuksan ang mga deposit box roon ay kailangan niya ng susi ng isa sa mga kliyente nila. Nagkataon naman na isa palang kliyente ng bangko ang magnanakaw roon at nakuha ni Matt ang susi nito. Nang binuksan nila ang deposit box ng bank robber sa vault ay naglalaman pala ito ng isang diamante na may napakataas na halaga. Subalit si Captain Rodriguez ay napagdesisyonang tapusin na ang pakikipagnegosasyon ni Kim sa mga magnanakaw at kahit pa malaki ang posibilidad na masawi ang mga hostage ay pinaghanda ng kapitan ang mga kapulisan niya sa pagsugod nila sa loob ng bangko. Ilang saglit ay bumalik na sina Matt sa lobby at pinakita niya kina Devlin ang diamanteng pakay ng mga ito sa bangko. Nang hinagis ni Matt ang diamante kay Devlin ay pinasabog na ng pulis ang pinto ng bangko at mabilis na sumugod ang mga ito sa gusali. Magaling na pinatumba ni Matt ang isang bank robber sa tabi ngunit narinig niya si Devlin na binigay ang diamante sa hostage na si Celine na kasabwat pala nila. Pagkatapos ay nagsuot siya ng police uniform upang ligtas na makatakas sa bangko pero si Matt ay nagmadaling sinundan ang lalaki at habang suot niya ang pulang maskara ng isang bank robber ay inatake niya si Devlin sa isang eskinita. Bagaman bahagyang nahirapan na kalabanin ni Matt si Devlin ay kalaunan ay nagtagumpay siyang mapabagsak ang lalaki. Sa kasalukuyan na iyon ay napansin ni Celine na isang candy lang pala ang binigay sa kanya ni Devlin. Sa sunod na araw ay bumalik si Matt sa New York Mutual Bank upang kamustahin si Yusuf at inimbitahan pa siya nito na kumain sa bahay nila sa New Jersey kasama ang pamilya niya. Pero pag alis ni Matt sa bangko ay nakita ni Yusuf ang diamante sa mangkok ng mga candy niya. Kinabukasan ng umaga ay biglang pumunta si Lucas sa opisina ni Mayor Fisk at na-realize niyang napunta ang lalaki roon dahil sa 1.8 million na restitution niya sa kanila nakaraan. Pinaalalahanan ng mayor si Luca na bayaran ang isa pang crime leader na si Victor ngunit nang napansin niyang tila ayaw magbayad ng lalaki ay napagdesisyonan niyang gawing 2.8 million ang restitution.
Nasabi ni Luca na hindi na parte ng business nila si Fisk at dapat na hindi na siya makialam sa kanila, pero tumanggi sa kanya ang mayor at pinaalis siya sa opisina niya. Samantala si Heather ay naisipang mag-interview ng mga hero vigilante na katulad ni Punisher at Daredevil para sa bagong sinusulat niyang libro. Natanong ng babae kay Matt kung matutulungan ba niya siyang makontak ang mga vigilante na ito, pero ang lalaki ay tila hindi sang-ayon sa ideya ng kasintahan. Sa sunod na eksena ay ni-report ni Santini ng Sanitation Department na ang mga nagkalat na graffiti sa buong syudad ay may halong dugo ng mga tao. Agad na pinatawag ni Mayor Fisk sa opisina niya si Commissioner Gallo at kasama si Detective Kim ay ni-report nila ang pagpatay ng graffiti artist na si Muse sa mahigit 60 sibilyan ng syudad. Ngunit bukod sa nakahalong dugo sa mga graffiti ay hinaluan pa ni Muse ng epoxy ang mga artwork niya, at dahil rito ay halos imposibleng matanggal ang mga ito. Minungkahi naman ni Gallo na i-anunsyo sa New York ang pagiging mapanganib ni Muse upang iwasan nila ang serial killer. Ngunit nasagot ni Fisk na kapag ginawa nila yon ay magtatago na si Muse. Pero dahil naunahan ng Sanitation Department ang NYPD na malaman ang tungkol sa serial killer, ay napagdesisyonan niyang pagpalitin ang mga alituntunin nila. Maya-maya habang nasa law office nila si Matt ay biglang pinuntahan siya roon ni Angela at sinabi ng dalagita sa kanya na bago mapatay ang tiyuhin niya ay nag-iimbestiga ito sa abandonadong subway station ng syudad dahil sa biglang pagkawala ng ilang mga tao sa lugar. Pagkatapos ay nakiusap si Angela kay Matt na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga ni Hector sa istasyon, ngunit nasagot niyang hayaan na lang nila ang mga kapulisan na ayusin ito. Mabigat naman ang kalooban ng dalagita na umalis sa opisina nila. Pagsapit ng gabi ay habang pinag-aaralan ni Matt ang abandonadong subway station, sa laptop niya ay binalita sa kanya ni Cherry ang tungkol sa pagpatay sa mahigit na 60 sibilyan ng serial killer na si Muse. Pagkatapos ay pinayuhan ni Cherry si Matt na huwag nang isangkot ang sarili sa krimen at hayaan na lang ito sa mga pulis. Samantala si Muse ay mabilis na dumukot ng dalawang babae sa isang tabi habang si Mayor Fisk ay nagdaos ng fundraising event at nakiusap siya sa mga mayayamang mamamayan ng New York na bigyan siya ng pinansyal na suporta para sa mga proyekto niya sa syudad. Subalit tumanggi ang mga ito sa kanya at nasabing sila ang magdedesisyon kung anong gagawin at hindi gagawin ni Fisk sa New York. Maya-maya ay ni-report ni na Blake kay Fisk na may nabiktima na namang 2 sibilyan si Muse bilang pang-aasar at pang-iinsulto nito sa mga kapulisan. Kinabukasan ay prinisinta ni Mayor Fisk kay Commissioner Gallo ang nabuo niyang anti-vigilante task force na kinabibilangan ng mga kapulisan na may di magandang record sa NYPD. Pagkatapos ay personal na bumisita si Mayor Fisk sa presinto upang harapin sina Officer Powell at ang buong task force niya. Hinikayat ng mayor ang grupo na gawing ligtas muli ang New York mula kay Muse at sa iba pang mga nakamaskarang kriminal na nagdudulot ng matinding panganib sa syudad. Pagsapit ng gabi ay bumalik uli si Kingpin sa underground warehouse niya at binuksan ang selda ni Adam upang maghagis rito ng palakol at upang bigyan ng lalaki ng tsansa na labanan siya. Pero nang inatake nga si Fisk ng palakol ni Adam ay walang kahirap-hirap na napatalsik niya ang sandata ng lalaki at galit na binugbog ito. Ngunit dahil sa labis na panghihina ni Adam ay hindi na niya magawang makalaban kay Kingpin at patuloy na sinaktan at binalibag siya ng mayor nang may matinding puot sa kanya. Pero matapos na malabas ni Fisk ang kinikim-kim niyang galit kay Adam ay binalik niya ang lalaki sa selda nito. Sa sunod na eksena habang pinag-aaralan pa rin ni Matt ang abandonadong subway station ay nababalisang tinawagan siya ng asawa ni Hector na si Soledad at sinabi nito sa kanya na kanina pa hindi nakakauwi si Angela mula nang pumunta ito sa opisina nila. Napagdesisyon na naman ni Matt na iligtas si Angela bilang si Daredevil at habang suot ang suit niya ay nagmadali siyang pumunta sa abandonadong subway station. Samantala si Angela ay matapang na nag-imbestiga ng mag-isa sa subway station, subalit mabilis na nadukot siya ni Muse at agad na dinala ng serial killer sa sekretong hideout nito sa kaloob-looban ng istasyon. Paghiga ni Muse kay Angela ay sinimulan niyang kuhaan ng dugo ang dalagita at kalaunan pagpunta niya sa kalapit na riles ay biglang inatake siya ni Daredevil. Nagkaroon silang dalawa ng napakainit na bakbakan at kahit pa binuhos ng serial killer ang buong galing niya ay nagagawa siyang mabugbog ng bida. Hindi nagtagal matapos ang mahabang sagupaan nila ay magaling na nasakal ni Daredevil ang kalaban gamit ang espesyal na billy club niya. Nagmadaling ni-resuscitate ni Daredevil si Angela upang ma-revive ang dalagita, subalit napansin niyang nakatakas na sa lugar ang serial killer. Kinabukasan ay binalita ni na Blake at Buck kay Fisk na si Angela na ang huling biktima ni Muse ay nagawang makatakas mula sa serial killer dahil sa tulong ni Daredevil at naturo pa ng dalagita sa mga kapulisan ang hideout nito. Labis na kinagulat naman ng mayor na malamang bumalik na si Daredevil sa pagiging vigilante. Samantala si Vanessa ay nakipagkita kay Luca.
Binantaan niya ang crime leader na dapat na makisama siya ng maayos at gumawa ng mabuti alinsunod sa patakaran nila kundi ay pagbabayaran niya ito. Pero si Luca ay naniniwalang hindi rin sang-ayon si Vanessa sa pamamalakad ni Kingpin kaya't inalok niya ang babae na makipagtulungan sa kanila upang mapabagsak ang mayor. Maya-maya sina Matt at Soledad ay binisita sa ospital si Angela na bahagyang nakarecover na mula sa ginawa sa kanya ni Muse. Natanong ni Matt sa dalagita kung ano pang mabibigay niyang detalye tungkol sa serial killer bukod sa mga nasabi niya sa mga pulis. Nasagot ni Angela na si Muse ay maraming napintang muka ng mga tao na tila sobrang interesado rito ang serial killer. Samantala dahil naman sa impormasyon na nakuha nila kay Angela ay pinuntahan ni na Detective Kim at Cherry ang hideout ni Muse sa abandonadong subway station upang mag-imbestiga sa buong lugar. Kalaunan ay nireport ni Detective Kim kay Mayor Fisk na natagpuan nila sa hideout ni Muse ang mga kakaiba at mamahaling canvas na mabibili lang sa dalawang shop ng syudad. Mula sa dalawang shop ay iilan lang ang bumili ng canvas na yun hanggang sa nagkaroon sila ng pinakahinihinala nilang suspect na posibleng si Muse at ito ay ang lalaking si Bastian Cooper. Naging pangunahing suspect ni Kim Sebastian dahil sa mental issues ng lalaki mula pa noong teenager ito at nakaraan lang ay naging suspect din ng lalaki sa pagpaslang ng taekwondo coach niya. Sa kasalukuyan na yon ay pumunta si Bastian sa opisina ni Heather upang sumailalim sa therapy session niya. Binunyag ng lalaki na dahil sa tulong ni Heather ay nadiskubre niya sa sarili kung sino talaga siya. Nang napansin ni Bastian na nagdugo ang ilong niya ay ginamit niya ito upang iguhit sa papel ang sarili niya bilang si Muse. Dahil sa nakita ay napaluha at natakot si Heather kay Bastian ngunit nang sinubukan niyang tumakbo ay hinampas siya ng lalaki sa pader. Samantala habang nag-iimbestiga sina Powell sa hideout ni Muse ay palihim na pumunta roon si Daredevil upang imbestigahan ang mga napintang mukha ng serial killer. Nakita si Daredevil ni Powell pero agad na napatulog niya ang pulis at napansin niya roon ang napintang mukha ni Muse na hawig sa itsura ni Heather kaya't na-realize niyang ang babae ang sunod na target ng serial killer. Kalaunan nang nagkamalay na si Powell ay nireport niya kay Kingpin na pumunta sa hideout si Daredevil at inimbestigahan ang pinta ni Muse ng mukha ni Dr. Glenn. Ang mayor naman ay inatasan sina Powell at ang buong Anti-Vigilante Task Force o ang AVTF na tugisin ang serial killer sa opisina ng psychiatrist. Ilang saglit nang nagkamalay na si Heather ay nakagapos na siya at nakita niyang sinuot ni Bastian ang suit at maskara nito bilang si Muse. Pagkatapos ay humiwa ang lalaki sa kamay ni Heather upang kuhaan siya ng dugo pero napansin niyang sumugod sa labas ng gusali ang ilang mga kapulisan. Agad na nilatag ni Muse ang malaking canvas niya upang barilin na lang rito si Heather para sa huling artwork niya. Galit na inatake ni Muse ang babae pero biglang dumating sa opisina si Daredevil at mabilis na kinalaban ng serial killer upang pigilan siya sa masamang plano niya kay Heather. Ngunit sa gitna ng napakainit na sagupaan ng dalawa sa loob ng opisina ni Heather ay dumating na sa labas sina Officer Powell kasama ang ilang miyembro ng task force. Sa patuloy na pakikipagbakbakan ni Daredevil sa serial killer ay hindi nagtagal ay naisipan ng kalaban na saksakin si Heather pero agad na inatake niya ito ng billy club niya sa balikat. Buong lakas na kinalaban pa rin ni Muse ang vigilante ng Hell's Kitchen hanggang sa nakuha ng babae ang baril at mabilis na tinapos ang serial killer ngunit nawalan siya ng malay dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Pagkatapos ay sumugod na sa gusali ang Anti-Vigilante Task Force ng Mayor at si Matt ay pinigilan ang pagdaloy ng dugo sa sugat ni Heather. Pagpasok ng task force sa opisina ay nadatna nila roon na wala ng buhay si Muse at tumigil na ang pagdudugo sa sugat ng babae. Maya-maya ay personal na pumunta si Mayor Fisk sa insidente at ang miyembro ng AVTF na si Officer Cole North ay nireport sa kanya na pagpasok nila sa silid ay wala ng buhay si Muse. Ayon sa imbestigasyon ni Cole ay napag-alaman nilang pinigilan ni Daredevil ang masamang plano roon ng serial killer sa psychiatrist. Ngunit si Fisk ay naisipang papalabasin nila sa publiko na hindi sumugod sa opisina si Daredevil at si Cole ang nakapigil kay Muse. Kalaunan ay pinatawag ni Blake si Bibi Urick sa opisina niya at inalala ang pag-setup ng babae sa kanya upang mabunyag sa article nito ang tungkol sa recycling project ng mayor. Pagkatapos ay binantaan niya si Bibi na may masamang mangyayari sa kanya kapag isiniwalat niya sa article niya na si Daredevil ang tumapos sa serial killer. Sa sunod na eksena habang nagpapagaling si Heather sa ospital ay binantayan siya ni Matt. Samantala si Fisk ay inanunsyo sa press conference na ang Anti-Vigilante Task Force niya ay natugis at natapos na si Muse. Makalipas ang ilang oras ay tinext ni Vanessa kay Luca kung saang restaurant kumakain ng mag-isa si Fisk sa mga oras na yun. Pero pagpunta ng lalaki sa restaurant ay naset up pala siya ni Vanessa at mabilis na binaril ito ni Buck Cashman na nagtatago sa gilid.
Sa sunod na araw habang nakakulong si Benjamin Poindexter o si Bullseye sa Rikers Island ay nilabas siya ng mga bantay sa solitary confinement niya upang ilipat siya sa kabuuang populasyon ng kulungan na kasama ang iba pang mga preso. Sa kasalukuyan na iyon nang nakauwi na si Heather sa apartment nila galing sa ospital ay biglang pinuntahan sila ni Buck upang ibigay sa babae ang imbitasyon para sa black and white ball ni Mayor Fisk. Agad na na-realize ni Matt na kliyente ni Heather sina Fisk pero ayaw itong kumpirmahin ng babae. Nasabi ni Matt kay Heather na dahil sa pagiging biktima niya nakaraan sa serial killer ay plano siyang gamitin ng mayor upang mas paniwalaan ito ng mga tao sa pagbuksa ng mga vigilante ng syudad. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kasintahan at nabasa niya sa imbitasyon na ang layunin ng ball ni Fisk ay upang mapagigting ang pagpapatayo muli ng pier sa Red Hook. Nang nabasa pa ni Heather na maaari siyang magsama ng isa pang guest sa ball ay sinabihan niya si Matt na sumama sa kanya pero inis na sumang-ayon siya bago umalis ng apartment. Maya-maya pagpasok ni Matt sa law office nila ay binalita sa kanya ni Kirsten na si Poindexter ay nilipat sa kabuuang populasyon ng mga preso mula sa utos ni Mayor Fisk at nais raw ng lalaki na makausap siya. Samantala si Fisk ay dinala si Vanessa sa pier ng Red Hook at nasabi niya sa asawa na matutuloy na ang pagpopondo ng mga mamamayan ng syudad sa pagpapatayo niya muli sa lugar na iyon. Isa sa mga dahilan kung bakit natuloy ito ay dahil sa nagawa ni Vanessa kay Luca nakaraan. Ngunit binunyag pa ni Fisk na ang totoong dahilan kung bakit niya dinala ang asawa sa pier ay upang ipunta siya sa underground warehouse niya kung saan nakakulong si Adam. Labis na kinagulat iyon ni Vanessa pero pinaliwanag ni Wilson na tinupad niya ang pangako niyang hindi tatapusin ang lalaki at ngayon ay mas mabuti na siyang asawa kumpara noon. Pagkatapos ay hinayaan niya kay Vanessa kung anong magiging kapalaran ni Adam at kahit napakabigat sa kalooban ay pinagbabaril nito ang lalaki ng maraming beses sa loob ng selda. Si Wilson naman ay pinangako sa asawa na hindi na niya siya iiwan kahit kailan. Maya-maya si Matt ay pumasok sa saradong Josie's Bar at pinuntahan siya roon ni Cherry. Pero si Josie ay minungkahi na inumin nila ang di natapos na espesyal na alak ni Foggy bago siya mabaril noon. Si Matt naman ay biglang na-realize na alam ni Foggy na mapapanalo niya ang kaso niya at naisipan na inumin ang espesyal na alak na yon bilang selebrasyon ngunit may isang taong nag-hire kay Bullseye upang patahimikin siya. Sa kasalukuyan na yon ay nagsagawa si Mayor Fisk ng meeting para sa ilang mga tauhan niya sa opisina. Nasabi ng mayor na dahil sa magaling na pagkumpronte ni Blake kay Bibi na nagdahilan ng pagsiwalat ng dalaga sa publiko na ang AVTF ang tumapos kay Muse ay pinopromote niya ang lalaki bilang Deputy Mayor for Communications. Maya-maya si Poindexter ay di inakalang bibisitahin siya ni Matt sa kulungan at tinanong siya ng lalaki kung si Kingpin ba ang nag-hire sa kanya upang tapusin si Foggy dahil sa mga nalaman nito. Sumagot si Poindexter na kung nais malaman ni Matt kung sinong nag-hire sa kanya ay kailangan niyang ipagtanggol siya sa korte upang makalaya roon. Pero galit na hinampas ni Matt ang ulo ni Bullseye at puwersahang binalik na siya ng bantay sa selda niya. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ang black and white ball ni Mayor Fisk sa Gracie Mansion habang ang AVTF ay nagkalat at nagbabantay sa bawat sulok ng mansyon. Kinausap roon ni Blake si Bibi at inamin niyang na-pressure niya lang siya upang makilala ng syudad ang task force at ngayon ay na-promote na siya ng mayor. Tila nagkamabutihan na muli ang dalawa habang si Heather ay dumalo ng ball na hindi kasama si Matt. Samantala si Bullseye ay dinala sa klinik upang gamutin ang sugat niya ngunit ginamit ng lalaki ang natanggal niyang ngipin upang patalsikin ito sa mata ng bantay at gamit ang gunting ng klinik ay tinapos niya ang dalawa pang staff ng pasilidad. Pagkatapos ay sinuot ni Poindexter ang uniforme ng isang prison guard upang makatakas ng kulungan at makasakay sa isang bus. Kalaunan ay nilapitan ni Vanessa si Heather sa gitna ng ball at binalita niya ritong naging maayos na muli ang relasyon nila ng asawa niya. Pero hindi nagtagal ay nagawang makarating ni Matt sa event upang tingnan ang kalagayan ni Heather at kinagulat ng babae na makita siya roon. Ngunit habang kausap ni Matt si Heather ay narinig niyang kinakausap ni Kingpin ang businessman na si Jack Duquesne. Pinaliwanag ni Kingpin na kapag hindi sinuportahan ni Jack ang proyekto niya sa Red Hook ay papatugis rin niya siya sa AVTF dahil sa pagiging vigilante niya ng syudad na si Swordsman. Ilang saglit ay palihim na kumuha ang isang journalist ng litrato sa ball at agad na pinigilan nito ni Powell at nilublob sa kumukulong mantika ang isang kamay dahil mahigpit na pinagbabawal ang kahit anong aktibidad ng media sa event. Nang sinabihan ni Commissioner Gallo si Powell na itigil ang pananakit sa lalaki ay nasagot ng pulis na sa mayor lang sumusunod ang AVTF. Kalaunan ay pinasimulan ni Wilson at Vanessa ang pagsayaw sa gitna ng dance floor ng event ngunit si Buck ay nalaman sa isang prison guard ng Rikers Island na nakatakas si Poindexter ng kulungan.
Sumayaw na rin sina Matt at Heather sa dance floor at si Buck ay ni-report kay Fisk na nakatakas si Bullseye ng kulungan ngunit nasabi ni Vanessa sa kanya na may bagay siyang kailangang malaman. Narinig ni Matt ang nasabi ni Vanessa at na-realize na siya ang nag-hire kay Bullseye upang ipatapos si Foggy dahil siya ang namamahala ng negosyo ni Fisk ng mga panahong yun. Agad na kinuha ni Matt si Vanessa mula kay Fisk upang isayaw ang babae at inakusahan niya siya sa pagpatay kay Foggy. Nangako si Matt na pagbabayaran ni Vanessa ang nagawa niya ngunit si Fisk ay sinayaw si Heather at sinabi sa kanya na si Matt ay may sikretong hindi nito nais na malaman niya. Hindi nagtagal ay nakarating si Bullseye sa ball at mula sa balcony ay naghanda siyang barilin si Mayor Fisk. Pero agad na napansin siya ni Matt at mabilis na hinarang ang bala ng assassin na tatama kay Kingpin. Labis na kinahina ni Matt ang tama ng baril sa katawan habang sina Buck at ang ADTF ay nagmadaling nilabas sa event ang Mayor. Napunta ang istorya 1 year ago kung kailan binisita ni Vanessa si Poindexter sa psychiatric institution upang bigyan siya ng tsansa na mapawalang bisa ang sentensya niya at makalaya roon. Na-realize ni Poindexter na may nais ipapatay sa kanya si Vanessa at nasabi ng babae na hindi involved ang asawa niya sa usapan nila. Binigay ng babae ang impormasyon ng mga magiging target ni Bullseye na sina Benny Cafaro at ang lawyer nito na si Foggy Nelson. Ngunit kahit mabigat sa kalooban ay pinirmahan ni Poindexter ang kontrata niya kay Vanessa. Bumalik na ang istorya sa kasalukuyang panahon, si Matt ay nagising na nakahiga na sa kama ng ospital habang binabantayan ni Heather at Kirsten pero binalitin itong nagawa pa ring makatakas ni Bullseye sa insidente. Agad na sinabi ni Matt kay Kirsten na si Vanessa ang nagpapatay kay Foggy at hiniling niya na ma-access ang files na tinatrabaho ng kaibigan ng mga araw na yun. Naalala naman ni Kirsten na nagse-celebrate noon sa bar si Foggy para sa maagang pagkapanalo niya ng kaso at nagpaplanong mag-file ng pagtatapos nito. Samantala habang nagpapahinga ang mag-asawang Fisk mula sa nangyari ay nasabi ni Wilson na alam niya ang lahat ng nagawa ni Vanessa habang wala siya. Nasabi pa ni Wilson na dahil sa pagpapatakbo ni Vanessa ng business nila sa Red Hook ay kumita sila ng milyon-milyon. Pero ngayong mayor na siya ay magagawa nilang kumita rito ng bilyon at mas tataas pa. Maya-maya ay galit na sinabi ni Mayor Fisk kina Commissioner Gallo na atasin ang lahat ng kapulisan na hindi lang tugisin si Poindexter kundi ang lahat ng vigilante ng syudad nang di na idadaan sa mga proseso at mga warrant. Nang nasabi ni Gallo na labag yun sa patakaran ng NYPD ay hindi siya pinakinggan ni Fisk at pinagutos pang ipasarado ang lahat ng tunnel at mga tulay ng New York. Kalaunan ay pinaalis ng mayor ang lahat sa opisina niya upang kausapin si Buck ng mag-isa at sinabihan itong kahit paniligtas ni Murdoch ang buhay niya ay mas mabuti para sa syudad na mamatay na siya. Pagkatapos ay inatasan ni Fisk si Sheila na alamin kung sino sa mga tauhan niya ang hindi tapat sa kanya at tanggalin ito sa posisyon. Hindi nagtagal nang nakita ni Sheila sa daan si Gallo ay nasabi niyang sa sobrang daming nagawang di maganda ng mayor ay kailangan na siyang mapigilan. Pero dahil alam niyang mabuting tao si Sheila ay hinikayat niya ang babae na suportahan siya sa mga plano niya laban kay Fisk at sumang-ayon ito sa kanya. Sa kasalukuyan na yun ay pumunta si Buck sa ospital upang tapusin si Matt pero biglang nawala ng kuryente ang malaking parte ng syudad at mabilis na nakatakas sa gusali ang bida bago makapasok ang kalaban sa silid niya. Maya-maya pag-uwi ni Matt sa kanyang apartment ay nadatnan niya roon si Frank Castle o si Punisher na nakatanggap raw ng tawag at hiniling na iligtas siya. Nang natanong ni Frank kung bakit niligtas ni Matt si Kingpin ay napansin niyang biglang sinugod ng AVTF ang buong gusali ng apartment. Nagmadaling sinuot ng bida ang Daredevil suit niya at pagpasok ng ilang miyembro ng Anti-Vigilante Task Force ni Mayor Fisk sa apartment ay matapang na kinalaban niya ang mga ito na kasama si Punisher. Gamit ang iba't ibang uri ng mga baril na dala ni Frank ay nakipagsagupaan siya sa mga kalaban at magaling na natapos ang karamihan sa kanila. Habang si Daredevil na kahit na bahagyang nanghihina ay buong lakas na nakipagbakbakan sa mga ito gamit ang kanyang espesyal na Billy Club at ang napakalupit na combat skills niya. Ilang saglit matapos ang matinding laban ng dalawa sa mga miyembro ng AVTF ay si Cole North na lang ang natira. Ngunit napansin ni Frank ang isa sa bala ni Cole na may Punisher insignia niya at na-realize nilang ito pala ang tumapos kay Hector Ayala. Minungkahi ni Frank na tapusin ni Matt ang lalaki pero tumanggi siya at nasabing hindi ito dapat napatayin. Nagmadaling tumalo naman sina Matt at Frank sa gusali nang napansin ng bida na may naghagis ng granada sa loob ng apartment niya. Pagkatapos ay nagpakita sa kanila sa daan si Karen Page at pinasakay ang dalawa ng babae sa kotse nito. Subalit sa patuloy na pagkakaroon ng malawakang blackout sa buong Manhattan ng New York ay nagsimula ang napakaraming kaguluhan sa iba't ibang parte ng lugar. Ang isang binata ay sinamantalang magnakaw sa isang shop ngunit agad na binaril siya ng mga pulis at pinalabas nilang isa itong nakamaskarang vigilante.
Samantala sina Blake at Buck ay nagsagawa ng meeting sa mga miyembro ng City Council at dahil alam nila ang tungkol sa korupsyon ng mga ito ay puwersahan na pinasuporta sa kanila ang Safer Street Initiative ng Mayor. Kalaunan ay pumunta sina Karen sa hideout ni Punisher at pinaliwanag ng babae na nang nalaman niyang nakatakas sa kulungan si Poindexter ay pinakiusapan niya si Frank na tulungan si Matt. Nasabi naman ni Matt na si Vanessa pala ang nagpapatay kay Foggy dahil sa kasong mapapanalo niya. Pagkatapos ay sumang-ayon si Karen kay Matt na hanapin ang mga lumang case file ni Foggy habang si Frank ay napagdesisyonang manatili sa hideout niya. Maya-maya ay narating ni Matt ang storage ng dating law office nila at nahanap ng dalawa roon ang huling case file ni Foggy. Nakasaad sa mga dokumento na pinaglalaban ni Foggy na ang Red Hook ay isang malayang pier na hindi saklaw ng batas ng New York o ng United States. Na-realize ni Matt na ginagamit ni Vanessa ang pier upang iimbak ang mga matataas na halagang artwork nito upang hindi na dumaan sa custom at malaya sa tax ng syudad. Malamang ay plano ni Fisk na magtayo ng sariling city-state sa Red Hook upang maging legal ang lahat ng krimen nila sa lugar, ngunit nang aksidenteng nalaman ni Foggy ang tungkol dito ay pinapatay siya ni Vanessa. Sa kasalukuyan na yun si Sheila na kahit pa mabigat sa kalooban ay pinarinig niya kay Fisk ang usapan nila ni Commissioner Gallo na hinikayat siya nitong pagtulungan na mapatalsik ang mayor sa posisyon niya. Samantala si Frank ay narinig sa police scanner niya na ginawang hideout ng AVTF ang Red Hook at nagmadaling pumunta ang lalaki sa lugar at tinapos ang ilang miyembro ng grupo sa daan. Matapang na nagpabagsak si Punisher ng mas marami pang miyembro ng Anti-Vigilante Task Force sa paligid ng mag-isa pero ang mga ito ay hindi siya magawang mapatay dahil nais nila siyang makausap. Ilang saglit ay nagawa na siyang mapagtulungan ng mga nagkalat na AVTF officers ng pier at binugbog nila si Frank hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang nagising na ang lalaki ay hinarap siya ni Officer Powell habang nasa likod niya ang mga kasamahan niyang nakasuot ng mga suit na may Punisher insignia sa dibdib. Pagkatapos ay hinikayat ni Powell si Frank na sumali sa task force nila pero galit na tumanggi siya rito dahil para sa kanya ay isang grupo sila ng mga payaso. Si Powell naman ay inis na inatasan ng mga kasamahan niya na pagsusuntukin si Frank ng maraming beses. Maya-maya ay pumunta sina Matt at Karen sa Red Hook upang alamin kung anong tinatago ni Fisk sa pier, ngunit napansin nilang napapaligiran ang lugar ng napakaraming AVTF officers. Napagdesisyonan ni Matt na sumugod sa pier ng mag-isa pero sinabihan siya ni Karen na malaki ang posibilidad na mamatay siya roon. Naisipan naman ni Matt na mapipigilan nila si Fisk kapag nagkaroon sila ng sariling hukbo. Sa kasalukuyan na yun ng pauwi na si Commissioner Gallo ay pinick up siya ng isang miyembro ng AVTF at dinala siya sa pier ng Red Hook. Hinarap ng mayor si Gallo sa mga dating kapulisan niya na ngayon ay miyembro na ng AVTF at sinabing ang karamihan sa kanila ay binubuwis ang buhay upang mapanatiling ligtas ang syudad, ngunit ang commissioner ay walang pakialam sa kanila. Nang nasagot ni Gallo na tama nga ang hinala niyang kahit kailan ay hindi tumigil si Fisk sa pagiging kingpin ay galit na sinaktan siya nito ng ilang beses. Pagkatapos ay gamit lang ang dalawang kamay ng mayor ay buong lakas na winasak niya ang ulo ng commissioner habang kaharap pa rin ang task force niya. Kinaumagahan ay bumalik na ang power supply sa buong Manhattan at si Fisk ay pinatawag si Heather sa opisina niya upang ialok sa kanya ang posisyong Commissioner of Mental Health na agad na sinang-ayunan ng babae. Maya-maya ay sinabi ng mayor sa publiko na sa kabila ng may nagtangkang pumatay sa kanya kagabi at may sumabutahe ng power supply nila ay nagawa nilang makasurvive. Ngunit si Commissioner Gallo ay napagdesisyonang mag-resign habang hinaharap ang malaking kaguluhan ng New York. Nasabi pa ni Fisk na upang hindi mamuhay ng may takot ang mga mamamayan ay ipapatupad niya ang Safer Streets Initiative sa syudad. Epektibo sa lalong madaling panahon ay magiging iligal na ang lahat ng aktibidad ng mga vigilante at ang curfew sa New York ay simula 8 p.m. Dahil hindi magtatagal ay sasailalim ng mayor ang New York sa martial law at siya ang magiging lokal na diktador ng syudad. Sa sunod na eksena ay dinala ni Fisk si Vanessa sa personal na dungeon niya sa Red Hook kung saan kinulong ng mayor ang ilang kilalang mamamayan ng New York at isa na rito sina Jack Duquesne at Frank Castle. Pagkatapos ay pinunta ni Fisk ang babae sa underground warehouse niya at doon sila sabay na kumain bilang pag-celebrate sa mga katagumpayan nila. Samantala sina Matt at Karen ay tinipon sa Josie's Bar ang ilang kapulisan na piniling kumalaban sa mayor at isa na rito sina Cherry at Detective Kim. Bilang si Daredevil ay sinabi ni Matt sa kanila na sama-sama nilang kukunin muli kay Mayor Fisk ang syudad dahil sila ang mga mamamayan ng New York na mga walang takot. Samantala si Frank ay habang nakakulong sa selda niya ay nakipagkilala at nakipagkaibigan sa isang AVTF officer. Pero nang nakipagkamay ang officer sa kanya ay mabilis na binalian niya ito ng kamay at kinalagan ang sarili. Dito na nagwawakas ang ating palabas mga Juan.
Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.